Ano nga ba ang ibig sabihin ng pessimistic at optimistic? Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about the difference between pessimistic approach and optimistic approach. So ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang ito? Let's first define pessimistic. Ang pessimistic mga kaibigan ay tungkol sa mga pangyayari na nakikita ng isang individual na binibigyan nila ng mga hindi kanais-nais na pananaw at mga negatibong resulta. Now when we talk about the perspective under pessimistic approach, ito ay tinatawag na pessimism na tumutukoy naman sa mga negatibong pananaw. Next is, ano ang advantage at disadvantage ng pagiging pessimistic? Ayon sa maraming pag-aaral tungkol sa mga pessimists, sinasabing ang mga ganitong klase ng tao ay mas handa sa mga panahon ng kahirapan dahil hindi nila binebaliwala ang mga posibleng panganib na pwedeng mangyari, at ayon din sa mga pag-aaral sa ganitong klase ng katangian, pinapakita ng mga pessimist na tao na kaya nilang kalkulahin ang mga bagay na posibleng maging hadlang sa kanilang mga plano. Anyways mga kaibigan, sa disadvantage ng mga pessimist, wala namang masyadong disadvantage tungkol dito, ngunit may isang bagay lang ang nagpasama sa kanila. Ito ay ang kanilang pagiging makasarili at hindi nila pinapahalagahan ang ibang mga tao sa kanilang paligid, at ang mga ganitong tao rin ay bihira lamang magpasalamat sa tuwing may natatanggap silang kabutihan mula sa kanilang kapwa. Dahil ang mga pessimist na tao ay palaging nararamdaman na ang iba ay nagkasala sa kanila. Maaari silang makahanap ng mali sa karamihan ng mga sitwasyon o mga pakikipag-ugnayan sa iba, at ang mga bagay na ito ay bihirang mangyari na may mabuting resulta. Ngayon, maituturing ba na isang mental illness ang ganitong klase ng personality? Ang sagot is hindi. Dahil katulad nga ng sinabi natin kanina, ang mga pessimist ay tumitingin lang sa mga realidad ng buhay, at para sa kanila ang pagdanas ng mga kabiguan at mga masasamang bagay sa buhay na ito ay normal lamang na nangyayari at nararanasan ng lahat ng tao. Next is, ang tinatawag naman na optimistic. Ang optimistic mga kaibigan ay isang katangian ng tao na palaging nakatuon ang kanilang mga pananaw sa mga magagandang bagay at resulta, kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, at naniniwala ang mga optimistic na mga tao na palaging lamang ang kabutihan kaysa sa mga masasama. Halimbawa, ang mabilis na pagtitiwala dahil sa mga mabubuting intensyon ng mga tao. Kagaya nga ng nabanggit na natin kanina, ang mga optimistic ay palaging nakatuon sa magagandang resulta at pananaw sa mga bagay na makakabuti sa hinaharap. Anyways, ano naman ang advantage at mga disadvantage ng optimistic? Ang isa sa mga advantage ng pagkakaroon ng optimistic personality is hindi nila masyadong iniisip ang mga negatibong mga bagay na pinagmumulan ng stress at mga depresyon. Ngunit ang disadvantage naman ng ganitong personality ay masyado nilang ino-overestimate ang mga magagandang bagay na pwedeng mangyari sa hinaharap, na kung minsan ay pinagmumulan ng mga malalaking gastos, mga bagay na hindi na plano ng maayos dahil kulang sila sa pagkakaroon ng malinaw at accurate na assessment at abilidad. Ang isa sa pinakadelikadong bagay na pwedeng mangyari sa isang optimistic na tao ay kung palagi na lang silang naniniwala na lahat ng mga bagay na nangyayari ay may kabutihang resulta, at hindi na nila iniisip kung ano ang mga masasamang bagay na pwedeng maganap kung kulang sa mga plano ang kanilang mga hakbang na gagawin. Ngunit alam nyo mga kaibigan, pwede lang itong mangyari kung magiging excessive na ang pagiging optimistic ng isang tao na dahilan para sila ay mapahamak. Anyways, meron na po pala akong nagawang video about sa mga excessive desire na may pamagat na manic disorder, at kung interesado ka sa topic na ito, ay mag-iiwan na lang po ako ng link sa description box at sa huli ng ating topic ngayon. Ngayon, kung ikaw ang papipiliin, ano ang mas okay sa dalawa, pessimistic ba or optimistic? Comment mo naman ang iyong opinion tungkol sa topic na ito, at masaya ko itong babasahin lahat. At siguro ay dito na lang muna matatapos ang ating video, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa iyo.
Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.